Nakakabingi naman ang katahimikan ng Kongreso, lalong-lalo na itong napakaingay na si Stella Kimbo nung kanyang patuloy na pinalalawig ang political persecution laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Nasaan ngayon ang tapang mo? Nasaan ngayon ang angas mo? Ayaw mo magpa-interview dahil may rush ka. Anong akala mo sa sinisigaw ng sambayan ng Pilipino? Hindi rush? Kailangan namin ng paliwanag. Ngayon mo ilabas yung tapang-tapangan mo. Magpaliwanag ka. Nakapirma ka dyan eh. Sa Bicameral Conference Committee report eh. Hindi pa ba sapat yung nagfa-fashion show ka dyan sa House of Representatives? Tangan-tangan ang mga Hermes bag. 3 milyon, 2 milyon, 4 na milyon, 5 milyon ang isang bag na yun eh. Pera po yun ang sambayan ng Pilipino. Yung mga mamahalin mong relos, yung magagara mong damit, kayo sa Marikina, matauhan na kayo. Hindi natin pwedeng palagpasin ito. Pera po ng sambayan ng Pilipino ito. Anong sagot mo sa reporter? Rush? Wala na bang mas rush pa dito sa hinihinging paliwanag ng sambayan ng Pilipino? Hindi ba't ikaw ang chairman ngayon ng Committee on Appropriation at nalalaman mo na hindi ordinaryong posisyon ang tinanggap mo bukod pa sa iyong pagiging kongresista? Meron kang pananagutan. Yan ang hinihingi ng hakbang ng maisog, yung transparency at accountability. Kami naniningil, sino yung makating kamay na nakialam dyan sa final ratified, approved, and signed Bicameral Conference Committee report? Sino ang nakialam sa report ng Vicecam? Ang trabaho po ng Vicecam ay tapos na matapos nila itong i-ratify, aprubahan at pirmahan. Tapos na po yun. Ibibigay na nila yan sa mababang kapulungan. Wala po senador na. Pero hindi absuelto rito yung mga pumirmang senador. Wala na pong trabaho ang senador, babalik nila yan sa House of Representatives para maging tinatawag na enrolled bill. Yung enrolled bill, yan po yung nagiging General Appropriations Bill. Wala na pong pwedeng gumalaw doon. Ang only thing na natitirang gagawin ay yung pag-imprenta nito. Yun po yung hinihingi ng Philippine Star. Yun din po ang hinihingi ng saksi ngayon na hindi po sila parehong binigyan ng kopya. Sabi naman sa saksi ngayon, yung pahayagan, sabi ko lamang, nung kanyang tinutugis at winawalang hiya, yinuyurakan, sinisiraan, ang pagkatao ni Vice President Inday Sara Duterte, napakaingay niyan. Ngayong hinihingan ka namin ng pakaliwanag na umiiwas ka, nagtatago ka, nakakabingi ang katahimikan ni Congresswoman Stella Kimbo. Kinakailangan ka magpaliwanag dahil ikaw ang chairwoman ngayon ng Committee ng Appropriations at nakapirma ka. Isa ka sa maraming kongresistang nakapirma sa mga blankong halaga na 100 bilyong piso dyan sa Bicameral Conference Committee. Yung Vicecam ninyo, nakapirma ka riyan. Kailangan daw ng humingi ng pahintulot muna sa tanggapan ni Martin Romualdez. Yan po ay suppression ng public document. Kaya nga dito may nagaganap na napakalawak, napakalaking cover-up. Kinakailangan malaman po nyo ito nang hindi po tayo patuloy na binubudol ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Kung wala po silang maipakitang enrolled bill, kung ayaw po nilang ilabas yung enrolled bill, hindi po kasi pwedeng walang enrolled bill. Nakagawa nga sila ng kopya nung General Appropriations Bill. Hindi ka pwedeng magkaroon ng kopya ng General Appropriations Bill kung wala kang naifa-file na isusumite at naiimprentang kopya ng enrolled bill. At higit sa lahat, nakapag-imprenta nga po sila nung General Appropriations Act na pinirmahan po ng Malacanang ni Bongbong Marcos. At ito na nga po yung nagiging napakainit na usapin ng unconstitutionality sapagkat kailangan malaman po natin sino yung makating kamay na nagpuno ng mga blanco doon sa Bicameral Conference Committee report. Hindi po natin muli pwedeng basta na lang ibaliwala ito sapagkat ang nakita po na diskubre ni Congressman Sid Ungab, si Congressman Sid Ungab po
ang ating dapat pasalamatan. Siya po ang nakadiskubre nito at maisog na ipinahayag at inilabas ni Pangulong Duterte. Hindi po yung nagpapanggap dyan na makabayan daw po siya at miyembro siya ng Makabayan Bloc. Subalit, total gusto mong pumapel, salamat din. At kinumpirma mo na nakita ng iyong mga mata na blanco yung Bicameral Conference Committee report. Bakit tahimik kayo? Sa 6.32 trillion unlawful, immoral, illegal, invalid budget ng Pilipinas ngayong 2025. Bakit hindi nyo punahin si Bongbong Marcos? Bakit hindi nyo punahin ang Malacanang? Bakit hindi nyo punahin ang Vice-Cam? Kabahagi ba kayo rito? Kayo ba'y nakikibahagi dito sa ginagawang malawakang cover-up? Meron pa po tayong isang nabasang pahayag na kaya daw po may mga blanco. Ito'y talagang absurd. Kaya daw po merong blanco, yung Bicameral Conference Committee, sabi ng isang napakababaw na congressman, hindi ko alam ba't ka binoboto ng tao sa distrito mo, para daw po matuloy yung tangkang pagbabalik o maibalik yung 2 billion peso budget cut sa Office of the Vice President. Really? Paano mo may babalik yun? Bantay sarado ninyo ng mga tulisang katulad mo ang House of Representatives. Paano may babalik yun? Bantay sarado ang mga tulisang mambabatas diyan sa Vice-Cam. Kaya nga nyo ini-scam. Kaya nga ninyo binubudol patuloy ang sambayan ng Pilipino. Ito ho ay dapat nating pag-usapan at naglabas na rin kani-kanina lamang ng pahayag ang Malacanang na kung meron daw pong mananagot at dapat managot diyan sa Vice-Cam report na yan at sa unconstitutional 2025 budget, hindi daw po ang Malacanang. Tila ang sinasabi, wag nyo kaming tingnan, wala kaming pananagutan. Yan na kasi ang hirap. Hindi ninyo iniintindi yung mga usaping inyong tinatalakay at sinasagot. Masyadong mabilis ang paghusga na fake news, malicious at criminal. Ngayong lumilinaw at palinaw ng palinaw na hindi namin sinabing blanco ang GAA, lumilinaw na kayo ang fake news. Subalit, ilang araw ko na rin naman tinutulungan at binibigyang buhay yung panawagan ng Malacanang na labanan ng fake news. Ang linalabanan po natin ng fake news, yung fake news nila. Wala po kaming sinabing blanco yung GAA. Kayo ang dapat magpaliwanag. Saan galing yung mga halaga na nakalagay ngayon sa GAA? Malinaw, ang dami na nagpatunay, ang dami nang nagpakita. At sa mga darating na araw, hinihimay lang po namin, ipapakita ko po sa inyo yung mga 13 pages at 28 line items na bakante. Bukod po yan doon sa pinakita na natin sa NIA, yung National Irrigation Administration. Bukod po doon sa bakante sa PCA, yung Philippine Coconut Authority. Marami pa pong blanco, 4 pa lamang po yung naipapakita natin, meron pa pong 24 items na blanco. Ilalabas po natin yan.